up, lalamove. Tristan. Doon na pa yung payment. Doon na po. Sige. Thank you. Alright mga paps, so apat na booking yung dala natin. Dalawang regular at saka dalawang pooling. So yung isang regular natin is itong papuntang Makati. Yan, itong malaki. Tapos isang papuntang Pasay. Yan, ito. Maliit lang na sandbag. Tapos yung dalawang pooling natin is ito, yung libro. Itong pooling na to, pooling booking is papuntang Project 4 lang. So madadaanan natin to sa Long C5 kasi doon din naman daan natin. Tapos itong isa pooling din papuntang Taguig, no. Dadaan na muna natin tong isang pooling sa Project 4. Then proceed tayo doon sa Makati or dito muna sa Taguig. Depende sa location, no? Kung saan tayo dadaan at saan yung unahin natin. Ayan, so kailangan focus tayo ngayon sa dala natin ng mga booking kasi apat to na hindi magkapalit-palit. Tapos ang isang booking pala dito is credit, yung isang pooling para kahit pa paano mapunan yung top up wallet natin. Kasi yung laman ng wallet natin is 90 pesos na lang. Okay, so targa na tayo, let's grind ulit. So what is up mga paps, welcome ulit to Babasay Vlog. So grind tayo ulit through lalamove, araw ng Biyernes. Time check, alas 12, tanghali na tayo lumabas. So update sa dala natin na booking. Pumulekta muna tayo ng booking natin na dadalhin. So sabay pa lang, unang nakuha kong booking is isang regular at saka isang pooling. Tapos habang pinipick up ko yung dalawang booking na yon na regular at saka pooling is nakakuha rin ulit ako ng isa pang regular at isa pa ulit na pooling booking. So kinolekta at pinick up ko na rin yung dalawang pooling na isasabay pa natin. So bali yung dala natin ngayon, apat na booking going south. So ayun, gaya ng sinasabi ko, pag may dala tayong apat na sabay-sabay na booking, stay focus lang sa mga item, kung alin yung mga item na idadrop nyo sa tamang location ng booking nyo. At saka balansehin nyo na lang kung alin yung mga booking na dapat nyong unahin o hindi. By the way, happy 1K subscribers, Shopify Vlog. So gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating channel. And it's really inspired me na mag-continue sa ating pag-vlog at pagbabiyahe. Talaga namang lubos ko na ikinagagalak ang inyong pagsuporta sa ating munting channel. So maraming salamat po at sana patuloy ko kayong na-inspire at hopefully nag-enjoy kayo sa ating mga content sa pagbabiyahe at paggawa ng mga discarded tips at tutorials. Actually, mababa talaga ang rate ngayon ni lalamove. Kaya dumidiskarte na lang tayo ng pagkuha at pagdala ng mga multiple bookings para sulit yung way ng isang ruta natin. So sa ganitong paraan, kahit pa paano possible na kumita pa rin tayo ng more or less 1K na malinis. Gawin lang natin yung tamang diskarte at maging responsable pagiging isang lalamove rider at maging mabuti sa ating mga customer. At magre-reflect yun sa'yo sa pagkatao mo at may mga posibleng magagandang balik yun sa atin, possible na mabibigyan tayo ng tip at basta good vibes lang para magkaroon ng magandang resulta yung ating pag-grind at possible may magandang balik ng income natin sa pagbabiyahe.
After ko may drop yung 4 na booking natin dito sa Fort Bonifacio Marines Camp, bigla ko naalala na dito pala ako nag-training ng ROTC way back college days nung year 2007. BSMT or kursong seaman kasi kinuha ko pagka-graduate ng high school. Memorable lang sa akin to kasi hectic talaga yung schedule ng pasok ko noon. Biruin mo, Monday to Saturday, pasok sa school, tapos every Sunday, dito naman sa kampo para mag-training ng kalahating araw. Pagkatapos, ito ang kinalabasan, imbis naging seaman, naging isang Lalamove MC rider. Haha, mapagbiro din talaga ang tadhana, no? Well, proud naman tayo as Lalamove rider kasi kumikita naman tayo ng marangal, hawak pa natin oras, wala pang amo. Wow! Basta sipag lang at samahan ng dasal, everything will fall into the right places in time. Anyway, balik tayo doon sa 4 na bookings. So isa din to sa mga naging diskarte natin habang mababa ang fare ni Lalamove. 2 hanggang 4 na booking magkakasabay ang daladala. Basta't kabisado mo na mga ruta at location na napupuntahan mo sa araw-araw. Madali na lang sa'yo gawin ng mga ganitong diskarte. Nice! Quick recap lang sa dala natin kanina going dito sa South. Fairview to Makati, 145 pesos. Fairview to Pasay, 178 pesos plus 22 pesos na tip. Fairview to Blue Ridge, 87 pesos. So dito pa lang sa tatlo ay meron na tayong total na 432 pesos cash. Hindi ko na isinama sa bilang yung Fairview to Taguig na 138 pesos credit kasi pangdagdag natin sa top up balance para hindi maubos. So yun, diba? Sa isang ruta pa lang naka 432 pesos cash na tayo. Wow! Tapos kung makakuha pa tayo 4 ulit pabalik, puro cash, walang credit, madadagdagan pa ng mahigit 500 pesos. So possible may gross income tayo na mahigit 1,000 pesos. Plus kung may mga tip pa, 'di ba? Kahit ilabas pa natin yung gas at pagkain, may income na tayo na more or less 1,000. So hindi na masama. Saan ka pa, 'di ba? Well, anyway, gaya ng sinasabi ko lahat naman tayong may kanya-kanyang perspective sa paghanap buhay. Basta marangal lang, wala tayong natatapakan tao at nasisirang buhay ng iba. So, laban lang para sa tagumpay. So, yun, maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na tumatangkilik ng ating biyahe, diskarte tips at mga tutorials. Laging tandaan, basta rider, wet palagi yan. Basa ng pawis sa initan at basa din pag umuulan. Kala nyo sweet lover. See you in my next one. Peace out.